Good morning. Mm, um, Magandang umaga, hapon, tanghali o gabi man sa inyo. I miss ko lang mag-live. So, nag-live ako. Uh, Bilang paalala na rin sa mga tao na nagsasabi ng masasakit laban sa mga pinarating ko. Hindi ko alam kung matuwa ako at malungkot, pero yun nga. Dahil sa mga pinunla nila ay sila din ang umani. Meron nga na alam ko kasi na yung taong yon, yung daming sinasabing masakit, siguro dahil marami silang pera, kaya akala nila maligtas na sila sa pera nila. So marami kasing ganitong pangyayari. Tulad nga yung nangyari kay Miss K. Nung last year man siguro yon, na yun nga yung sa testimony niya, na may mga taong nag-argabyado sa kanya. Siguro dahil nga sa kagahaman ng lahat ng bagay dito sa lupa, kaya gano'n na lang sila pag nakikitungo sa kapwa. So ayun, alam nyo naman ako, pag may mga lumalapit, talagang nangaral nga ako, kasi yun nga sabi nga ng Diyos na manggamot ka at mangaral. So alam ko kung gaano kabigat yung problema niya noon. Kaya taos puso kong pakiusap sa Diyos na sana gabayan niya si Miss K na malampasan ng lahat na wala mang masamang mangyayari gawa nung isipin nyo sobra-sobra ang hirap at sakit na nadama niya. So, yun, daming mensahe ang Diyos sa kanya, kaya lagi ko rin pinaalala na just keep going. Gawin mo lang ang nararapat. At yun naman talaga din ang sinabi ko. Yun din yung sinabi niya sa testimony niya. Pero dahil nga na sa confidential na mga bagay, hindi niya may sabi na ano talaga ang nangyari. Pero yun nga sabi ko na sa lahat ng mga taong tunay na niwala sa Diyos, na lino naman talaga ang sinabi ng Diyos na sa mga taong tunay na niniwala sa akin na si Jesus Christ at niwala sa ginamit ng sangkapan, na kasama nila ako sa lahat ng panahon. At ang hindi naniniwala, yun nga, gumawa ng may mga taong gumawa ng masama, sabi nga ng Diyos na akong bahala sa kanila at power ni Diyos ang kalaban nila. So, yun. Kalain mo ba? Kalain nyo ba na yung sa sobra ng sakit nasabi ko na yun naman talaga din na sinasabi ko palagi sa mga taong nangungutya din, na darating ang panahon na aani sila at lahat ng bagay dito sa lupa may hangganan yan. Gaano man kayo kayaman, gaano man kayo ka-powerful, gaano man kapangyarihan sa bala ng lupa, ang lahat ng yan ay may katapusan. Kaya nakakalungkot isipin din na lahat sila umani ng naayon din
sa kanilang mga gawain na yun din ang nararapat sa kanila. Deserve sila na mangyari sa kanila. Ay yung mga sakit na hindi na kayang tapalan ng pera ng tao. Kaya yung masabi ko na hindi naman natin sinasadya yun. Talagang pabayaan ka talaga ng Diyos pag nag-argabyado kayo sa kapwa ninyo. Kaya paalala ko sa inyo na mas maganda pa rin yung mamuhay tayo ng patas. Wala tayong mga taong inargabyado, wala tayong mga taong dinidihado, at lumaban tayo ng pareho. Dahil pag meron tayo noon, kahit naman anong gawin natin, darating naman talaga ang araw na iba-iba namang way ang pagkawala natin sa mundong ito, meron tayong mapatutunguhan na buhay na walang hanggan. Yun yung paraiso ng Diyos. At the same time, maganda pa ang naiwan nating mga alaala ng mga tao ng taong ito kahit pa paano maganda ang maririnig ng mga naiwan. Hindi tulad nung gagawa tayo ng masama, ang mga naiwan nating pamilya, naririnig din nila sa mga kasabihan, sasabi ng mga tao na hindi rin maganda pakinggan. Mas maganda na mamuhay tayo ng makitungo ng maganda sa lahat ng bagay, mamuhay ng matiwasay, tahimik, at masaya. Kaperanggot man lang ang pera natin, wala tayong inaalala habang nasaan man tayo naroon. Hindi tulad ko na kahit ganito ang buhay ko, masaya naman ang buhay namin, pero kung kayong nalagay sa akin sa kalagayan ko, tiyak, hindi kayo mawala ng kaba dahil sa dami ko ng mga kalaban na hindi ko alam kung sino-sino sila dahil lahat ng reliyon ay binangga ko dito, lalo na itong mga nambuhalang reliyon na matagal ng panahong natiling ng luloko sa kapwa nila tao. Itong Katoliko, isa yan sa mga nambuhalang reliyon at ito pang mga malaking reliyon na matagal ng naminsala sa kalooban at utak ng tao, nawala ng kalayaan ng tao dahil sa turong panakot, panininlang at panluloko sa kapwa. Kaya ang tao nalubog na sa kasalanan. So yun, paalala ng lahat na ito kasi ito nga may umani na naalala ko lang nung Sabado, yun nga, dyan sa Taguluan, noon may nagsasabi kasi nung may mga taong lumapit sa akin na tinutulungan ko dahil sa mga problema nila. So, namating sa punto na ang sabi nga, naniwala daw sa akin kaya nagkagulo-gulo ang pamilya nila. So, dumating kasi yung punto na yun na nagkaroon ng matinding problema yung pamilya. So, nung nangyari yon, nagbunga naman ng maganda. Kasi ang lahat ay naayos at nabubuhay na ngayon ng tahimik at masaya. Pero sa panahon ngayon, na ang daming mga sinasabi, ito si Dodong, ang sabi ko nga, tingnan natin, aani din yan si Dodong. Darating ang araw na aani yan sa mga sinasabi niyang masasakit. Akala nila, marami silang pera. Pero pag tinamaan ng sakit yan na hindi gagaling, tiyak manahimik yan.
So, yun. Bigla ko naalala nung Friday. Sabado man siguro. So, sabi ko, i-live ko nga to. So, namumuro na, kumbaga. Nagkasakit na nga. Sakit na hindi na talaga kayang tapalan ng pera. Nabalitaan ko na gawa ng live kasi yun nga, ang alam ko susunod na siya. Hindi ko nagawa ng live kasi nabisi ako sa fishing. Ayun, nabalitaan ko lang nung Martes man siguro o Lunes na ayun, nanahimik na. Yung paalala ko sa inyo, mga nangutya. Pag once na sobra-sobra ang ano nyo sinasabi, maniwala kayo sa akin. Yan nga, sabi nga ng Diyos, maraming nangamatay sa ginagawa mo, sa mga sinasabi nilang masasakit laban sa mga mensahe ko na pinarating mo sa mga tao. Hindi mo lang alam dahil hindi mo sila nakikita at kilala. Pero sa mga nakilala ko, nalalaman ko at nangungutya, ay marami talaga. Talagang sobra. Yun nga doon sa Kamigin, no? Ayan, ang raming sinasabi. Nasa live ko yan. Hindi ko naman gustuhin yun. Dahil mayaman nga. Si Maneng, nandyan naman yan sa Kamigin. Ang daming mga sinasabing masakit. Ang sabi nga, niwala kayo ng sisoy. Sabi nga, patotoo yan. Ito yung naririnig ko para bang, kung hindi man niwala, manahimik na lang. Wala namang masama doon manahimik ng tao. So, siyempre, sa sobrang ng sakit, sa sinabi ng Diyos yan na tuwing masaktan ng dami mo, laging may kapalit. So, nasabi ko na, tingnan natin yan. Akala niya, marami silang pera kasi mayaman nga. Tingnan natin kung tamaan na sakit, hindi gagaling yan. Maglaho na niya parang bula. Hindi naglaon. Hindi talaga nagtagal. Di napuan biglaan. Nagsabi pa doon sa kapitbahay na magpagamot daw sa akin. Ang sabi daw, hindi kanyang gagamutin. Dahil kaya niwala at dami mong sinabing masama sa kanya. Ay buwan lang. Bago pa namatay yun, sinabi ko pa na hindi na magtagal yan. Ayun, hindi nga nagtagal. Biglaan. Mabilis lang ang pangyayari. Yun yung sinasabi ko na ang Diyos hindi mamatay tao, pero humanda kayo dahil ang Diyos marunong talaga magpabaya. Alam ng Diyos na dapuan kayo at sakit na hindi ka nais-nais, talagang pabayaan kayo ng Diyos. Kung nawala yon, yung pinsan ko rin masakit na magsalita, sabi ko, di rin magtagal, may susunod yan. Niwala ka sa akin, sabi ko, susunod yan. Yung pinsan ko na yan. Linggo lang araw lang yata o linggo. Sumunod nga. Kasi ang dami nga mga sinasabing masakit. Kaya lagi kong pinaalala, kaya nga ako nagbablock ako para matigil na yung mga naririnig ko o mga komento na hindi naman maganda. Kaya pinilit kong tanggapin yung mga pangungutya. Pero pag sa sobra-sobra na hindi ko na maiwasan. Ayun na sinasabi nga ng Diyos na tuwing masaktan damdamin mo, laging may kapalit. Kaya hindi ko alam kung matuwa ako o ano man. Lahat ng nakilala ko nagsabi ng masakit. Yung kapitbahay nga namin, dalawa. Parehong nagsasabi ng masakit. Nagsabi ng Diyos, hindi na magtagal yan.
Walang mga sakit yon. Oo, biglaan na lang. Bago pa namatay, sinabi ko pa sa pamangkin ko na yung dalawang kapitbahay natin, hindi na magtagal yan. Kasi yun ang nasa mensahe ng Diyos. Oh, sandali lang. Dalawang buwan yata o isang buwan. Parehong stroke. O di, tawag yung pamangkin ko. Uncle, tama yung sinabi mo. Tama talaga yan. Basta pag nakita ko sa panaginip yan, sa inyo para sa inyo panaginip ay sa akin di na panaginip yan. Sigurado yan. Yung sinasabi ng Diyos na makakita ka ng parating. Yung power of mind mo is powerful yan. Lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makita ka ng kung anong meron ng tao o parating man. Yun yung power of mind na yan na binigay ng Diyos para makabasa ako sa mensahe niya. Hindi lang ang mga himala na ginawa ng Diyos, hindi lang yung isinusulat ko. Na, tulad nung pinsan ko, pinakita kagabi, hindi ko sinulat. Pinakita ko, habang pinanood ko yung pinsan ko si Susan Ramos, may kausap siya sa telepono. Nabanggit niya yung pangalan ko. So nag-isip ako, binato ko pa nga siya binabato ko siya ng papel, maliit na papel. 3 beses ko binato, hindi ako pinapansin kaya hindi ako naramdaman. Kasi nabanggit niya ang pangalan ko. Ang sabi ng Diyos sa akin, hayaan mo siya, nagsishare siya sa mga ginagawa mo doon sa pinsan mo. So ibig sabihin ng Diyos doon, itong pinsan ko na si Susan Ramos, masipag mag-share. So kanino man. So yun, napuri ng Diyos yun. Na panaginip yun para sa inyo. Pero sa akin, mensahe ng Diyos yun. Pinaalam lang niya na mga taong mga tunay na niwala, nagsishare talaga. Kaya ito nga yung batayan ko na ang tao tunay na niwala Kaya ganun din yun. May isang pisan pa ako na minasehan din. Yung kapatid din niya, si Ligaya Ramos din. Minsayan niya nung nakaraang hindi ko pinost din. Sinabi ng Diyos. Merong lalaking lumapit sa akin na nagkikwento. Ngayon, nung sabi ko, paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang sabi nung lalaki sa akin, yung pinsan mo na si Ligaya Ramos ang sabi sa akin. So, ibig sabihin ng Diyos doon, yung pinsan ko na nagsishare din. Yun yung mensahe doon. Pero hindi ko pinost yan. Mga simpleng ganon, pinaalam lang ng Diyos yun. Ang mahalaga sa akin mga pinopos, itong una, yung mga pangaral, yung mga trahedya, yun yung hindi ko talaga ipapalampas yan. Kasi yan importante yan dyan ang mga himala na pumapasok. Pero yung mga taong nagsishare, marami, yung iba hindi ko nakilala na habang pinapanood ko, nabanggit yung pangalan ko. So, ibig sabihin ng Diyos doon, nagsishare sila na wala sila sa praise list ko o ano man. Tulad din ng mga pinangalanan din na nagsasabi ng masakit na hindi ko sila kilala. Sabi ng Diyos, nangungutya yan. Mamanda sila. Pero walang mga pangalan yun. Ibig sabihin ng Diyos doon, maraming mga taong nangungutya sa ginagawa ko at humanda din sila kasi aani talaga sila. So yun nga yung hindi ko nalaman kung ano nangyari pero tiyak aani at aani sila. Dahil hindi naman ako ang kalaban ninyo Ang kalaban ninyo ang Diyos mismo. Dahil siya naman nag-utos nito Siya parating sa akin. Sa akin naman, obligasyon ko parating ko sa inyo. Ngayon, kung ano man yung sinasabi ninyo, ang Diyos ang nasasaktan at hindi ako. Alam ko naman na dahil nga tumatanggap ako ng pangungutya Pero dahil nga tao lang din ako, na tulad ninyo, marunong din ako masaktan. Pero hindi ako tulad ng masaktan na magtanim ng galit o nagmura na ano pa man. Ang sa akin lang, ordinaryong sakit lang sa damdamin ko pero ang Diyos nasasaktan ng gusto sa inyo. So, yun.
Sana marami kayong matutunan at ma-realize na ang paniniwala ay hindi lang sa natutunan ninyo. Simple lang ang paniniwala na kailangan ng Diyos na gumawa lang tayo ng kabutihan sa lahat ng bagay dito sa lupa habang nabubuhay tayo. Wala yan sa relihiyon, paniniwala sa Bible o ano man yung mga turo ng simbahan. Ang lahat ng yan ay puro pira-pira lang ang pinag-usapan. Walang kaligtasan dyan. Kaya lagi kong ulit sa inyo dahil yun din sinabi ng Diyos na kailangan mo ulitin para matuto sila. Yung mga live ko na napanood na ninyo at nababanggit ko rin, minsan narinig nyo, uy, inulit-ulit to. Pero kailangan ulit-ulitin yan. Kasi para matanim sa kukote ninyo, ito nga ang tama. Hindi nyo lang naisip ba? Tulad nga ng natutunan natin na kailangan magkaroon ng reliyon para maligtas. Kailangan na magsimba para maligtas. Kailangan na maniwala ng Bible para maligtas. Doon lang tayo sa tatlo. Ipalagay na natin isama yung aboloy. Kasi yun daw yung utos ng Diyos na 10% sa kita ninyo na ibigay daw sa simbahan, sa pare at pastor ninyo. So, kasama sa para maligtas. Ngayon, yung 4 na yon, ginawa ninyo yan sa buong buhay ninyo. Pero hindi ninyo naitanong sa sarili ninyo, sa lahat ng mga miyembrong nangamatay, padasalan ng mga pare at pastor ninyo, pabisahan ng pare at pastor ninyo para iligtas. O, di ba? Yan, marami na akong sinasabi yan, paulit-ulit. Pero kailangan ko ulitin to sa inyo. Bakit hindi nyo naisip yun? Na nandoon pa lang sa unang 4, yun na ang sinasabi nilang dapat magkaroon kayo nito. May relihiyon, pagsimba, paniniwala sa turo, o yung pera na abuloy, o sa Bible, paniniwala sa Bible. Ginawa ninyo yan buong buhay para maligtas. Pero bakit nung namatay kayo, pamisahan para iligtas? Sa makatuwid, itong 4 o 5 na turo na ginawa ninyo, wala pala itong kaligtasan. Kasi kung may kaligtasan yun bakit pa kayo pamisahan nung namatay kayo? Bakit nung namatay ang miyembro, bakit kailangan padasalan para iligtas? Bakit pamisahan nung namatay hanggang sa karawan ng patay at sa araw ng patay? Bakit kailangan pamisahan para iligtas? So malinaw doon na ang mga turo nila, yung 4 o 5 turo, ay hindi talaga makapagligtas. Ngayon, sisa na kayo, sinipon ako, malamig. Talagang ito yun naman ang buhay ko. Siponin ako. Ngayon, kung ako ang miyembro, nag-isip ako ng tama, nagsimba ako, may reliyon ako, nagbigay ako ng abuloy, naniwala ako sa Bible, nakadara pa ako nag-memorize dyan sa Bible o subsob ang ulo ko dyan sa pagbasa ng Bible dahil yun ang turo para maligtas ako. Ginawa ko lahat yan. Pero nung namatay ako o mga pamilya ko o sino man ang nasa membro nangamatay na pinapamisahan o pinapadasalan ng mga pastor at pare para iligtas, ay hindi na ako magsimba. Hindi na ako magkaroon ng reliyon nila o ano man. Hindi ko mag-abuloy at hindi ako niwala sa Bible. Doon na lang ako maniwala sa pamisahan.
Sabihin ko sa kanila, hindi na ako magsimba, pamisahan nyo lang ako. Magbigay lang ako sa inyo ng pera. Itong buhay pa ako. Para gawin nyo ang pamisa sa akin nung matay ako. Ganun na lang ang gagawin. Isang pamisa na lang. Pero ang nangyari, misang walang katapusan. Ipasa-pasa sa mga sumusunod na generasyon. Kailangan pamisahan ang kaluluwang yung 1,000 tao nang nakalipas. Hanggang maalala ng mga sumusunod na henerasyon. Ang pangalan ng mga pamilyang nangamatay nandoon sa listahan. Pamisang walang katapusan. O, di ba? Ngayon, kung ikaw, tao na nag-isip ng tama, anong meron dito? Ano bang meron sa pinapataw tuwing nagpamisa kayo? Pera, di ba? Bawat pamisa sa kaluluwa may halaga. 50 sa ordinary. 100 sa espesyal. Meron pa silang pamisa niyan. Na sa loob ng 1 taon, yun ang babayaran mo. Bimisahan daw bawat yung banggitin ang kaluluwa bawat misa. Kung buong buhay, na meron din. Bayad niyan. May tawag sila niyan, di ko alam. Yun yung pamisang walang katapusan. Mascard yata ang tawag nun, di ko alam. Basta nandyan, parang ganun ang tawag nun. Babayaran mo yan. Buong buwan man o ilang buwan na gusto mong pamisahan ang kaluluwa. Ngayon, kung kayo ang mag-isip ng tama, anong tawag nito sa reliyon ninyo? Anong tawag nito sa mga paniniwalaan ninyo? Naturo. Di ba negosyo? Dahil negosyo, hindi kaligtasan. Pera lang ang hangad nila. Nagtuturo sila gamit ang salita at pangalan ng Diyos para kumita ng pera. So malinaw na hindi totoo. Sinungaling sila. Yung pamisa na yan, yung turo nila na hindi naman pala totoo. Anong tawag nun? Panglilinlang, panluloko. O dahil panluloko, anong gagawin ng tao? Dapat managot sila sa batas dito sa lupa. Sa dami nilang niluloko, itong mga pare ito, itong mga pastor na ito. Kung ako ang batas, pwede ko silang habulin. Pero hindi nga nila mahabol kasi ito mismo mababatas na paniwala nila. Pero nasa batas yan na ang isang taong nangluloko sa kapwa ay kailangang managot sa batas. Dahil may naniwala itong mambabatas natin dito sa lupa, kaya malaya silang magpatuloy na pangloko kasi hindi sila hinahabol. Malinaw doon. Kaya mas simpleng halimbawa nga binigay ko sa inyo. Itong mga taong nagtayo ng mga agency na yan na nilapitan ninyo na mayroong trabaho sa lugar na yan. Makatrabaho kayo. Nagbayad kayo ng ganitong placement. Magkaroon kayo ng trabaho. Nagbayad kayo, tapos hindi ngayon naibigay ang trabaho. Kasi hindi bala totoo. Ngayon, pag nagsumbong kayo, anong ginawa ng batas natin? Hinahabol. Inuusig sila. Pinapanagot sila sa ginawa nilang panluloko. Dahil meron tayong batas para dito. Ganon din sa mga pare at pastor na yan. Sinasabi nila na kaligtasan, pero walang kaligtasan.
Yung sinasabi nila ang kaluluwa na iligtas nila, pero walang kaluluwang na iligtas nila. Kaya panluloko, panlilin lang sa mga tao. Sa dami ba nilang ginawa sa bawat taong paniwala nila? Hindi pa ba mabigat ang kaso nila nito? Mabigat na kung isipin ninyo. Pero dahil nga, ang tao mismo na paniwala nila, kaya hindi sila hinahabol sa batas. Pero sa Diyos, hindi sila makawala. Kaya tinatawag sila ng Diyos na number 1 makasalanan. Ngayon, sa huli, ang Diyos na ang maghukom sa kanila. Dahil number 1 makasalanan, saan pa na ilalagay ng Diyos yan? Sa impyerno. Pero hindi nila masabi yan na may impyerno kasi buhay pa sila. Hindi naman sila naniwala may Diyos powerful eh. Nagtuturo nga lang sila para sa pera. Tinuturo nila ang pangalan salita ng Diyos para kumita kasi ang tao naniwala na may Diyos na buhay. Pero sila, hindi sila naniwala mismo. Sila mismo, hindi naniwala yan. Mga pare at pastor, hindi yan naniwala na may Diyos. Para yan silang mga Scientology. Naniwala lang na ganito ang mundo. I-exist lang na ganito lang. Parang mushroom. Di siya naniwala na may creator. Yun ang mga pare na yan at mga pastor na yan. Pero dahil nga alam nila na ang tao ay naniwala ng may Diyos, kaya sila gumagamit ng salita at pangalan ng Diyos para kumita. Kasi nandito ang madaling maghanap ng pera. Yun ang totoo. Kasi kung naniwala sila ng Diyos, hindi nila gagawin yan. Pangluloko sa kapwa. Kaya yun ang isa sa nakakalungkot sa buhay natin. Kaya ito, bago man ako makapasok sa trabaho, kahit papaano, meron akong may parating sa inyo na mga bagay na matutunan ninyo para mamulat kayo sa katotohanan. Kaya ang lahat ng ito, absolutely free. Napaalala. Dahil malinaw sinabi ng Diyos, the words of God of Sikang coming. Hindi man bukas, makalawa, na ang Diyos ay babalik na, pero darating at darating ang panahon na yon na maghukom na siya sa buhay at sa patay. Kaya marami ng mga nangyayaring hindi na kanais-nais. Kaya hanggang dito lang muna. Sa pagkikita natin muli, magandang araw, gabi, hapon man, umaga sa inyo. And God bless us.